Magandang araw muli mga kapadyak, mga kapwa kong mananahi. At meron ako namang isang panibagong video. Magre-repair ako ng ngayon, pantalon. Papalitan ko ng zipper ito kasi sira ang zipper. At kakalasin ko ito. Sa pagkakalas nito ay hindi ko na lang ipakikita. Ang ipakikita ko mamaya pagka yung nagtahi na ako, nagpalit na ako ng zipper. So ngayon, pakita ko lang sa inyo na ito yung aking re-repairin. So pagkalas ko nito, ulitin ko na hindi ko na lang muna ipakikita. Pero sa mga lahat ng aking mga manonood tumatangkilik sa aking video, humihingi pa ako ng pasensya na kung bakit ako ay hindi matagal nakapag-video gawa ng ako ay nagbakasyon sa Mindanao at hindi ako na-busy ako doon sa trabaho doon sa probinsya sa pagpa-farming. Kaya ngayon back to tahian na naman ako, mananahi na naman ako, magre-repair na naman ako, kaya papakita na naman ako ng video tulad nito ngayon na magre-repair ako ng isang nasirang zipper ng pantalon. So para sa inyong lahat, abangan nyo na lang ang aking pagpapakita na sa sunod na pagkikita ko na sa sunod. Kasi ngayon, tatago ko muna yung hindi ko muna pakikita yung pagkakalas, yung pagtatahi na lang. Hanggang sa matapos yung pagre-repair natin, magpapalit natin ng zipper. At ngayon, ito na, nakalas ko na yung pantalon na ating papalitan ng zipper. At ito na siya. Yan, pakikita ko. Ito yung ating kinalas. Hanggang dito lang tayo pag nagkalas, ha. Tulad ng una kong mga videos, pinapakita ko na hanggang dito lang talaga ako magkakalas para hindi lalaki ang ating trabaho. Sa kabila naman, ito hanggang dito lang tayo. Kaya ganyan lang itsura ng ating pagkakalas. So, pisahan na natin ang pagpapalit ng zipper. Ito tayo para hindi tayo sa oras. Yan, ito nakasalang na yung ating sinulid. Ready na ako. So, itong ating zipper, huwag nakaganyan, kundi nakataob, nakaganyan, ha. Tapos, papantay lang natin ito dito sa dulo ng ating, yan, papantay lang natin yan. Pagkatapos nating mapantay dyan, ito naman, i-align lang natin dito sa gilid dito. Itong natin, ito zipper natin. Align lang. Naputol pa. Putulan pa tayo ng sinulid. Nabigla yun patakbo. Kasama sa trabaho yung mga ganyan na minsan may napuputol ang ating sinulid. Bakit kaya ganito? Puputol. Right natin. Huwag natin yung konti. Hindi maganda yung ating timing sa makina. Kaya nagkaganyan. Putol pa rin uli. Huwag muna natin ituloy. Hanapin natin ang sakit. Bakit napuputol? Tanggalin natin yung yan. Letin natin. Pag naputol pa ito uli, may depekto ang ating makina. Meron nga. Napuputol pa rin eh. Alisin natin itong dito. Tayo.
Inalis ko siya dito sa ating, nilagyan ko kasi siya ng tension spring. Inalis ko siya. So, sana hindi na mapuputol. Pag hindi siya na mapuputol, ibig sabihin yun lang ang depekto niya. Tingnan natin yung ating tahi sa ilalim kung hindi ba siya tuhog. Nagyan ko to siya kasi lumalaktaw doon sa makapal masyado. Yung nagano, back to original ako. Ayan. Tanggalin natin siya. Ayan. Tapos, ganyan ha. Pag nakatapos, lock-lock lang natin dyan. Tingnan mo lang yung paraan ko. Kasi ito yung aking paraan sa pagpapalit ng zipper. Maraming mga paraan, maraming mga proseso ang mga ginagawa ng mga mananahi. Ito ang sa akin, ito yung aking tinuturo. Ito yung aking babahagi sa inyo o share sa inyo. Pinakamay ko dito banda kasi nandun yung zipper, baka makapakan, matamaan yung zipper, malalagot yung ating karayom. Mahal pa naman ang karayom. Yan. So, dito tayo magsisimula. Outline tayo. Dahan-dahan lang tayo para maayos yung pagkatrabaho. Total, customer ko to pero ito to ano ko sama. Ito yung bibidyohan ko para ipakita ko kung paano talaga magpalit ng zipper. Para makita niyo na actual talaga ginagawa na pagpapalit ng zipper sa mga customer natin. Customer ko ito, suking-suking ko itong mayari nito. Simula pang nagpagawa sa akin yan dito na talaga nagpapagawa lagi yan. Mga repair patahi dito sa akin talaga yan. Kaya kahit na ako nagbakasyon sa Mindanao, iniintay ako makarating para lang papalitan yung kanilang zipper at saka may iba pa siyang pinapagawa. Mga nabili niya sa Shopee na hindi niya pusunada yung style, pinabago. Ito. Yan. Wala namang hassle sa ating makina. Okay naman. Ibabaw at ilalim parehas naman ang tayo. Maganda naman. So, yun lang talaga na anuhan siya doon sa ating ginawang. Nilagyan natin ng tawag nito. Tension spring. Inalis natin. So, pagkatapos niyan, lagyan natin siya ng tanda dito. Pagkatapos malagyan natin ng tanda, putulin natin ito. Yan, dulo. Lagyan natin ng allowance sa half inch para iluklok kasi natin to Suksok natin yung, siksik natin yung ano. So, dito na naman tayo sa kabila. Sa kabila, ganito ang paraan din. Madali ang paraan nito na malinis, magandang pagkatrabaho. Yan. Ayos natin yan. Kuha natin, arrange natin ng mabuti, tapos suksok natin ito, siksik natin itong ating zipper, tapos pasadahan na lang natin ng diretso siya. Yan katulad ng ganyan. Yan. Tandaan ko dito para hindi malagot ang ating zipper, karayom, kasi makapal ito banda. Baka mahapakan yung zipper, yung ipin, yung pre-bakal yan, anso yan, delikado tayo. So ito, dito na naman, pag natapos ng ganon, dito na naman tayo, sa pababa na naman tayo. Yan. Diretsa na yan ha, mga kapadyak.
So, binabahagi ko sa mga medyo nahihirapan pang magpapalit ng zipper, siyempre mga baguhan pang mga mananahi. Itong aking binabahagi ay para lamang ito sa mga baguhan pa talaga dahil alam kong ito sila, nangangailangan sila ng guide o pagtuturo para katulad din natin noong unang panahon na tayo ay magsisimula pa nananahi. Kailangan natin makakuha din ng mga maraming estilo ng mga paraan ng pagre-repair. So ito, isa sa mga nagustuhan kong paraan sa pagre-repair, ibabahagi ko rin. Yan. O, pagkatapos na diyan, pwede nang bumalik tayo pataas. Kaya tayo, putulin muna natin itong sinulid para walang hassle baga. Simula tayo dito. Yan. Dito tayo magsisimula. Tataping na natin ang double ito ha. Yan. Siguraduhin na natin sa ilalim na napasama siya sa pagtahi para matibay yung ating trabaho. Nabalik natin yung dati. Kumbaga. Yan. Mahilig lang ako maghimulmul. Pag may nakita akong hindi ko kursunada, medyo madumi sa paningin ko, tinatanggal ko talaga yan. Pinuputol. Yan. Tapos stitching na natin siya. Bang sa factory pa bartak, binabartak ka na. Atin na siyang yun siya. Ganun-ganun na lang natin, kamay-kamay lang. Kasi ayusin na natin pagtrabaho. Yung hindi naman nagkalat para malinis yung ating trabaho. Kasi may mga nagbabartak na kamay-kamay kalat. Yung sa atin, huwag natin ikalat. Ayusin natin yung ating trabaho. Kasi ang customer ang bumubuhay sa atin. Sa kanila tayo kumikita para meron tayong pambili ng ating mga pangangailangan sa bahay. Lahat ng pangangailangan natin, ating mga customer. Kaya ayusin natin trabaho parati. Linisin natin. Yan. At saka natin ilagay sa tama namang hakbang. Tusok ng makina. Ito na nga sinasabi ko, pag hindi ko sila lagyan ng tension, naglalaktaw siya. Lagyan ko siya ng tension. Tension spring. Naglalaktaw siya eh. Ano natin? Pagdating sa makapal, yun ang sakit niya. Putulan kasi ito ng karayom ng ginamit ng kaibigan ko. Tapos na disalign, nawala yung timing niya. Kaya ngayon ako yung namumblema. Iniwan lang naman, di naman inayos. Ako ang namumblema ngayon. Kaya kailangan ko pa itong kalasin uli para hanapin yung pinakasakit nito talaga. Mabuti nga at mayroon tayong pasensya na kahit medyo naglalaktaw ng kaunti, ating inaarigla talaga na mapaayos natin yung takbo niya. Hindi maglalaktaw dito sa ating ginagawa. Kasi kailangan natin na ang ating trabaho ay sulit. Hindi yung bara-bara. Yan. Natin. Kaya ito sinulid. Palitan natin na sinulid. Hanap tayo ng yan. Okay, meron pa yung kaki. Bartakan ko yan. Stitching, kumbaga itong tawag namin dito sa mga mananahi talaga. Stitching. Stitchingan natin. Yan. Yun. Natapos din ang ating trabaho, ano? Simple lang magparaan ng tinuturo ko ng pag-repair o pagpalit ng zipper. Hindi mahirap. Hindi kinakalas lahat ng mga hindi ka nais-nais. Hindi karapat-dapat na kalasin. Minsan kinakalas. Sa atin, kung ano lang yan talagang dapat kalasin nyo lang ating kinakalas. At ito, natapos na. Ayan. Malinis naman ang ating trabaho.
at tulong ng ating Panginoon, lagi tayong tinutulungan na ang ating trabaho ay nasa ayos parati para yung ating customer ay masatisfy, kumbaga komportable siya sa ating ginagawa. Ayan o, ito yung resulta ng aking ginagawa. Kumbaga parang hindi nagalaw, parang hindi na-repair. So yan siya ang ating pag-repair ng zipper o pagpalit ng zipper. So sa lahat ng mga tumatangkilik ng aking mga pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa pananahi, maraming salamat sa inyo. Pero bago ako magtapos sa aking video ay may pakiusap ako na sa mga nanonood, sa mga baguhan pa na hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe lang po. Ay malaking tulong ito sa inyo, yung inyong pag-subscribe sa aking channel. Matutulungan niyo ako ng malaki. Bagamat hindi man ako kumikita, pero gusto ko lang na magkaroon ako ng maraming tagatangkilik na baga katunayan na ako ay ang aking trabaho ay inyo nagustuhan, yung mga comment ninyo na magagandang comment, nakakataba ng puso yun. So maraming salamat sa pagbigay sa akin ng Panginoon ng ganitong kaalaman, at ito ay aking naibahagi din sa aking kapwa na gusto rin matutong manahi, at nawa seryosuhin ninyo ito dahil ito ay malaking tulong din kung kayo ay magkaroon na ng mga sariling mga tahiyan. So sa inyong lahat na tumatangkilik, baguhan, manudatihan sa aking channel, marami pong salamat.